Habang nagmamasid ang dalawang homunculus ay may naamoy daw si Gluttony na isang dagwang ishbalan. Nasa drainage si Scar nang tumakbo ang mga daga dahil nasa likod na pala niya si Taba na sinugod siya pero inatake ng ishbalan ang mukha nito saka pinutol ang kamay. Ngunit umatake din si Lust na yumanig ng malakas. Nais ni Roy na siya ang makahuli kay Scar upang tumaas ang kanyang posisyon. Nang dumating ang balita na may pagsabog sa Merle River ay agad silang nagtungo, at doon ay nakita nila ang damit ni Scar kaya naisip ni Hawkeye na baka patay na ito. Pero pinag-utos pa rin ni Roy na hanapin ang katawan ni Scar para makumpirma kung namatay ito. Nalulungkot si Gluttony dahil hindi daw niya nakain si Scar, kaya magbabalik daw muna sa Central si Lust para mag-report sa kanilang ama. Dumating sila Denny Brush at Maria Ross upang bantayan nila ang Elric Brothers. May kilala daw si Maria Ross na makakatulong sa paghahanap ng libro, at nagtataka si Brush kung ba't naka-armor pa rin si Al kaya nagpalusot ang magkapatid at iniba ang usapan. Pagdating ay nakita nila ang napakaraming libro. Saka hinanap nila si Miss Sheska na nakitang natabunan ng mga libro na agad nilang niligtas. Tinanong ni Ed kung may alam itong libro tungkol sa dokumento ni Dr. Marco. Pero nasunog na ang library kaya nawalan sila ng pag-asa, ngunit kabisado daw ni Sheska ang nakasulat sa hinahanap nilang libro. Kaya naibigay nito sa kanila ang kopya sa research ni Dr. Marco. Nagtaka ang mga bodyguard dahil mga sangkap ng pagkain ang nakasulat. Pero nagpasalamat si Ed dahil alam niya ang sikreto nito. Saka binigay nito ang silver pocket watch upang makapag-withdraw si Maria ng pambayad kay Sheska. Nagulat ang dalawa sa laki ng pera ng magkapatid. Nagtataka pa rin si Denny kaya sinabi ni Ed na naka-encrypt ang research upang hindi maintindihan ng mga normal na tao ang mapanganib na research tungkol sa Philosopher's Stone. Agad din silang nagsimula sa research paper ni Dr. Marco. Pero maging sila ay hindi maintindihan ito, ngunit ayaw magtanong ni Ed kay Dr. Marco. Dumating si Sheska at nagpasalamat dahil sa pera ay nailipat niya na sa magandang ospital ang kanyang ina. Dumating din si Lieutenant Colonel Hughes kaya nagtaka ang mga bodyguard nila kung ba't parang tropa lang ito ng Elric Brothers. Giit ni Hughes na dahil nasunog ang First Branch Library ay maaapektuhan ang kanilang trabaho dahil nandoon ang mga mahahalagang dokumento. Naisip ni Ed na irekomenda si Sheska na kabisado ang mga libro at dokumento sa First Branch Library na tinanggap agad ni Hughes. Kaya kinuha niya na ang babae para magsimula sa trabaho. Nagpatuloy pa rin ang dalawa sa pananaliksik sa research ni Dr. Marco kahit halos mabaliw na sila. Pagtunog ng bell ay nagising ang dalawang bantay. Napahanga sila dahil 10 araw na walang tigil na nag-aral ang dalawa. Pero narinig na lang nilang frustrated ang magkapatid dahil sa natuklasan. Dahil ang sangkap pala sa paglikha ng Philosopher's Stone ay mga buhay ng tao. At nais ni Ed na wag na sana nilang sabihin sa iba ang natuklasan. Pero nang makitang nagbubulungan ang dalawa ay pinilit ni Alex Armstrong na sabihin sa kanya kung ano ang natuklasan nila. Dismayado si Ed dahil tila napalayo na naman sila sa misyon na maibalik ang mga katawan. Saka dumating si Armstrong na naiiyak sa katotohanan dahil walang nagawa sila Ross kundi ang sabihin ito. Pero naalala ng bida ang sinabi ni Marco na meron pang katotohanan sa likod ng katotohanan. Tumingin sila sa mapa nang mapansin ni Ed na katabi ng lumang lab ang isang kulungan kaya naisip niyang baka ginagamit ang mga bilanggo bilang mga alay upang makalikha ng Philosopher's Stone. Mag-iimbestiga daw muna si Armstrong kaya nagbabala ito na wag muna silang gumawa ng kahit na anong hakbang. Pero di napigilan ng dalawa dahil nagtungo na sila sa nasabing gusali. Inihagis ni Al si Ed at ginamit nila ang barbed wires para makaakyat si Al. Saka nakapasok sila sa bakod at nakita ni Ed ang maliit na vent kaya maghihintay lang sa labas si Al. Subalit alam na pala ng mga bantay na merong intruder. Nakapasok na si Ed sa gusali at nakitang may ilaw kaya nakumpirma niyang ginagamit ito. Samantala sa labas ay may tumalon at umatake kay Al na nakasuot ng armor. Saka nagpakilala itong si number 66. Nakita ni Ed ang transmutation circle sa loob. Saka lumabas ang isa pang bantay na si number 48. Gumamit ng alchemy si Ed. Ngunit nakalapit ito sa kanya at nagsimulang umatake. Sa muling pag-atake ay nasa lag ito ng bida at napaatras niya ito. Saka nalaman na tulad ni Al ay wala rin itong katawan. Giit ng armor na death row number niya ang 48 at ang bansag sa kanya noon ay si Slicer the Homicide. Pinakita ni Slicer kung nasaan ang kanyang seal of blood na kanyang kahinaan dahil nais niya daw ng thrill sa labanan. Tumawag si Hughes sa Colonel para lang sabihin kung gaano ka-cute ang kanyang anak.
anak. Sinabi ng Colonel na hindi pa rin nila nakita ang bangkay ni Scar kaya kailangan pa rin nilang bantayan ang Elric brothers. Nalaman nila Ross na nakatakas ang magkapatid kaya lagot sila kay Armstrong kung hindi mahahanap ang dalawa. Nagtagisan ng galing ang dalawa, subalit naramdaman ni Ed na may lumagutok sa automail. Pero nagpatuloy pa rin si Ed sa pakikipaglaban subalit natatalo siya ni Slicer ngunit nakakailag naman sa espada kaso nahiwa siya. At nagpatuloy pa rin sa paglaban ang bida saka tinawag siyang unggoy pero natutuwa daw si Slicer sa kanilang labanan. Giit ni Slicer na lumabas ang kanyang kasama pero di na bahala si Ed dahil mas magaling sa kanya si Al, kaya nasuntok nga sa mukha si 66. At nang sumugod ay natanggal ni Al ang helmet nito kaya nalaman na wala rin itong katawan. Giit nitong isang cook ang may pangalang Barry na mahilig manghiwa, kaya pati mga tao ay hinihiwa nito pero nahuli siya ng militar at hinatulan ng kamatayan. Saka sinabing siya daw ang tinutukoy niyang Barry kaya inaasahan na matatakot si Al pero walang epekto. Saka nalaman na pareho pala sila ni Al na walang katawan. Tumawa si Barry at sinabing baka nilikha lang siya ng kanyang kuya at pinaniwala na meron siyang katawan. Kaya nagsimulang magduda si Al kung nag-e-exist ba talaga siya. Nakita sila ng bantay na pinatay lang ni Barry. Naloko ni Ed si Slicer kaya tinamaan niya ang armor nito. Saka tinanong ang ulo kung may nalalaman ito sa Philosopher's Stone nang muntik na siyang matuhog ng katawan nito dahil si Slicer the Homicide ay magkapatid palang killer. Sumugod ang armor ngunit nanghihina na si Ed, kaya tinamaan siya nito at napatalsik. At bago siya matapos ng kalaban ay naalala niya ang teknik ni Scar na ginamit niya upang mawasak ang armor. Nais ng dalawa na tapusin na sila ng bida, pero ayaw ni Ed dahil katulad nila ang kanyang kapatid. Samantala patuloy na nilalason ni Barry ang pag-iisip ni Al na baka hindi siya totoong nag-exist. Natawa ang killer duo sa pag-iisip na meron si Ed, kaya sasabihin na daw nito ang mga nalalaman sa Philosopher's Stone pero tinapos ito bigla ni Lust. Nagagalit si Envy dahil muntik na daw nitong mapatay ang isang mahalagang sakripisyo. Tinanong ni Ed kung anong ibig sabihin nito pero di siya sinasagot kaya sinipa niya si Envy. At gagamit pa siya ng alchemy ngunit bumigay na ang automail kaya tinuhad na lang siya ni Envy. Napapaisip pa rin si Al kung totoo nga ba ang kanyang alaala na isa siyang tao habang nakikipaglaban pa rin kay Barry. Ngunit bago mataga si Al ay binaril ito nila Ross at Brush. Saka biglang lumindol at gumuho ang gusali kaya tumakas na si Barry pero ayaw umalis ni Al dahil nandoon pa ang kuya. Tapos dinala ni Envy si Ed at sinabing wag itong hahayaang mamatay dahil importante ito sa kanya. At nagpatuloy na ang pagguho ng gusali kaya natatakot ang mga preso sa katabing gusali. Ngunit natutuwa pa si Kimberly sa kanyang naririnig. Sa kabila ng mga pinsala ay hindi pa rin mapakali si Ed dahil malapit na niyang malaman ang katotohanan. Humingi ng advance na patawad sila Brush at sinampal ang bida. Saka pinagsabihan siyang muntik na siyang mamatay kaya sana ay magtiwala ito sa mga nakatatanda sa kanya. Pero pagkatapos ay humingi ng tawad ang dalawa dahil mas mataas ang ranggo ni Ed. Pinatikim daw ni Brush ng suntok si Al pero siya ang nasaktan. Biglang natakot si Ed dahil siguradong magagalit si Winry. Kaya nahihirapan siyang sabihin sa telepono na nasira ang kanyang automail. Pero di nagalit si Winry dahil may nakalimutan pala siyang tornilyo. Nagtaka si Ed kung ba't di ito nagalit nang itanong ni Brush kung kasintahan niya ito. Saka nakita nila si Al na malungkot at nag-iisip pa rin. Sumakit ang puwet ni Winry sa mahabang biyahe, at mabilis niyang nahanap ang sundo na si Major Armstrong. Pagdating sa ospital ay natakot si Ed pero nalungkot si Winry dahil di niya daw naayos ang pagkabit sa automail. Pero di pala napansin ni Edward ang nawawalang screw kaya di na rin ito sinabi ni Winry sa binata. Saka pinagalitan pa nito si Ed dahil di na naman ininom ang gatas kaya siya bansot. Subalit napansin nilang kakaiba ang kinikilos ni Al. Nagsimula sa maintenance si Winry at nilagay na nito ang screw. Samantala malapit nang maniwala si Al sa sinabi ni Barry. Natapos na ang automail saka dumating si Hughes na inakalang chicks ito ni Ed. Nagalit si Winry nang malaman na mapanganib ang pinaggagawa ng Elric brothers. Ngunit ayaw magsalita ni Ed kaya maghahanap na daw ng tutuluyan si Winry. Kaya sinabi ni Hughes na sa bahay niya na lang ito matulog para matuwa ang anak niyang si Alicia. Pagdating sa bahay ay kaarawan pala ng anak ni Hughes. Tapos nang makausap ito ni Winry ay labis siyang nakyutan kay Alicia. Nalulungkot daw si Winry dahil di sinasabi nila Ed ang pinagdadaanan nila. Kaya sinabi ni Hughes na alam niyang ayaw lang nila Ed na mag-alala siya. Saka pinag-agawan ng mga lalaki si Alicia kaya nagalit ang tatay nito. Kinabukasan ay kinailangan ng umalis ni Winry kaya niyakap niya muna ang bata na tila kapatid na nito. Nagtungo na sila sa
militar at inabutan ni Winry na nagagalit si Al. Saka tinanong pa nito si Ed kung ano ang ikinakatakot nitong itanong sa kanya. Naisip ni Al na baka isa lang talaga siyang artipisyal na kaluluwa na ginawa ni Ed. Kaya nagalit ang kuya at umalis ng silid dahil ito pala ang iniisip ni Al. Nagalit si Winry dahil ang ikinakatakot daw na itanong ni Ed ay kung sinisisi ba ito ni Al sa nangyari sa kanila. Kaya pinuntahan ito ni Al para humingi ng tawad. Nakita niya si Ed sa rooftop at niyaya siya nito ng suntukan kung saan nanalo na rin si Ed sa unang pagkakataon. Habang nakahiga ay naalala ng dalawa na palagi din silang nag-aaway noon sa mga walang kwentang bagay. Ngunit ngayon ay kailangan nilang magtulungan para maibalik ang kanilang mga katawan. Sa nakaraan ay nakita ni Scar si Kimblee na nangwasak sa kanilang lugar nang magising ito sa pangangalaga ng mga kapwa Ishbalan. Nakita daw nila itong lumulutang sa kanal at sugatan kaya naalala ni Scar ang mga nakalaban pero mabuti na lang ay nasa kanya pa ang kamay na maraming tato na nagmula daw sa kanyang angkan. Pinakita sa nakaraan ang digmaan ng Ishbalan laban sa militar, nang may sumabog dahil sa kapangyarihan ng Flame Alchemist na si Roy. Kasama rin niya dito si Hughes na sinabing kung nais niyang magsilbi sa bayan ay dapat na makarating sa tuktok si Roy at handa siyang suportahan ang kaibigan. Napatingin si King Bradley sa kanila. Saka nagising si Roy sa pagkakatulog sa desk. Pinakita ni Ed sa drawing ang mga nakita niya sa lumang lab. At habang nag-uusap sa mga nakita ni Ed ay nagulat sila sa Führer. Binigyan nito ng prutas si Ed at sinabing alam nito ang ginagawa nila kaya kinabahan ang lahat ngunit nagbibiro lang pala ito. Giit nitong nawawala daw ang lahat ng may kinalaman sa Philosopher's Stone. Kaya sinabi nitong tumigil na sila sa pag-iimbestiga dahil mapanganib. At nang marinig ni Bradley ang kasamahan ay dumaan ito sa bintana dahil tumakas lang daw siya sa office. Dumating si Winry na nakabili na daw ng ticket para sa Elric Brothers patungo sa kanilang master kaya nanginginig na sa takot si Al pati na rin si Ed. Nakita ni Winry na madadaanan nila ang Rush Valley na pagawaan ng automail kaya nais niyang sumama. Sa bahay ay nangako si Hughes na magbabalik agad pagkatapos ng trabaho. Kaya nagpasalamat na rin si Winry sa naitulong niya. Saka umalis na ang tatlo sakay ng tren. Nagpa siya daw na dumalaw ang magkapatid sa master nila upang maging mas malakas. At nais din daw nilang magtanong kung may alam ang master sa Philosopher's Stone. Pero di pa rin mawala ang takot nila dahil malupit ito. Dahil sa dami ng mga kaguluhan ay busy ang mga tao sa east. Tapos meron ring mga kaguluhan sa north at west kaya baka magkaroon na daw ng rebellion. Saka biglang umalis si Hughes patungo sa library. Pero dahil marami nang nalalaman si Hughes ay pinuntahan siya ni Lust. Kaya tinusok siya nito pero nakalaban pa ang lieutenant. Nakalabas pa ito ng sugatan dahil nasaksak niya sa noo si Lust pero hindi pa rin ito namatay. Saka naisip ni Hughes na tumawag pero di niya tinuloy at sa halip ay sa isang payphone tumawag patungo kay Roy pero napakatagal ng linya. Kalaunan ay tinutukan siya ni Maria ng baril. Pero alam ng lieutenant na isa itong fake dahil wala itong nunal kaya nilagyan nito ng nunal ang sarili. At lalaban pa sana siya pero nag-transform ito na kanyang asawa kaya napatay siya nito. Natanggap na ni Roy ang tawag pero wala na si Hughes dahil kay Envy. Kaya humingi ito ng tawad sa pamilya bago malagutan ng hininga. Natuwa sila sa masarap na luto ni Miss Gracia na asawa ng lieutenant. Kaya ililista din ito ni Al sa mga kakainin niya pag nabawi na ang katawan. At dahil sa kabaitan ng mag-asawa sa kanila ay magpapasalamat daw sila pagbalik. Pero lingid sa kanilang kaalaman na pinatay na si Hughes. Saka nagpaputok ng pagsaludo sa magiting na sundalo at nagtaka ang anak kung ba't tinatabunan ito ng lupa. Kaya niyakap na lang ito ng ina at napaiyak lalo si Armstrong. Na-promote ng 2 rank si Hughes at nainis si Roy dahil akala ay makakasama niya pa ito sa misyon. Saka sinabing magiging maulan ngayon kaya napaluha ang kanyang mga mata. Nagtungo sila sa library pati na sa telepono. Kaya napaisip si Roy kung ano ang natuklasan nito at kung ano dapat ang sasabihin sa kanya. May ideya daw si Major Armstrong kung sinong nagpapatay kay Hughes pero di niya daw pwedeng sabihin kahit isang colonel si Roy. Pero pag alis nito ay naisip ng colonel na mas mataas pa ang rank sa kanya ng pinaghihinalaan ni Major Armstrong kaya hindi ito masabi sa kanya. Kaya kapag na-transfer na daw siya sa Central ay mag-iimbestiga siya kung sinong nagpapatay sa kaibigan. Nakarating na ang tatlo sa Rush Valley na pagawaan ng mga automail kaya tuwang-tuwa si Winry nang makita ang pinakabagong model. Naiinis na si Ed pero bigla siyang napansin kaya pinagkaguluhan ng mga mekanik ang suot niyang automail. Ngunit pagkatapos nito ay nawawala ang kanyang silver pocket watch.
Giit ng matanda na kagagawa nito ni Paninya. Nagtanong si Ed kung sino ito pero nais muna nilang makita ang kanyang automail na ikinainis ng bida. Subalit napakalayo pala ng bahay ni Paninya kaya nag-aaway na ang dalawa nang makita nila ito na hawak pa ang silver pocket watch kaya galit na galit si Ed na gumamit na ng alchemy para mahabol ito. Saka gumawa siya ng malaking wall at inatake ito ng mga kamay pero magaling itong umilag. Ngunit nang tumalon ay sumakto ito sa transmutation circle ni Al kaya nahuli na ang magnanakaw. Kaso nawasak nito ang kulungan. Tapos inatake pa sila ng baril mula sa tuhod saka ito tumakas pero nahuli ni Winry. Pero nais lang pala ni Winry na makita ang automail nito. Nakita sila ng mga kasama ni Paninya kaya sa wakas ay nakita na rin ni Winry ang mga binti nito. Namangha si Winry sa mechanic pero ang tatay daw nito ang gumawa. Nang tignan si Ed ay baka tumangkad pa daw ito kung mas magiging magaan ang automail, kaya nang arap si Ed na maging matangkad. Nakiusap si Winry na maging apprentice ni Mr. Dominic pero ayaw nito. Kaya nabigo din si Ed dahil akala niya ay tatangkad na siya. Nakita nila ang buntis na babae at pinakiramdaman nila ang tibok ng puso nito. Giit ni Paninya na naputol ang kanyang mga paa at namatay ang mga magulang sa isang train accident. Noon ay isa na lamang siyang pulubi subalit nang makita siya ni Mr. Dominic ay nagbago ang lahat dahil binigyan siya nito ng automail. Sinabi ni Winry na kung nais niyang tumanaw ng utang na loob ay magtrabaho ito ng maayos. At di nila mabuksan ang silver pocket watch ni Ed kaya pipilitin ito ni Winry. Pero nakita lang nila sa loob na nakaukit ang October 3 kaya nalungkot si Winry at naisip na tanungin muli si Mr. Dominic. Nagpapanik si Ed dahil manganganak na daw ang babae. Dahil dito ay nagpas siyang kumuha ng doktor si Mr. Dominic para sa magiging apo. Pero sinabi ng asawa ng anak ni Mr. Dominic na lalabas na daw ang baby kaya nagpanik sila. Naglakas loob si Winry na magpaanak kahit wala pa itong karanasan. Kaya nagtiwala na lang sila sa kakayahan ni Winry habang sila Ed at Al ay naghintay sa labas ng silid. Kalaunan ay lumabas si Paninya at nanghihina si Winry pero tagumpay naman ang delivery. Dahil wala itong lakas ay binuhat siya ni Ed pero binagsak nang malaman na binuksan niya ang silver pocket watch. Pero tinulungan niya rin ito at sinabing ayaw niyang ipakita kay Al dahil ito ang araw na sinunog nila ang kanilang bahay para wala ng atrasan. Dahil dito ay mas ninais ni Winry na bigyan siya ng mas magandang automail. Sa kabinatukan ni Ed si Paninya dahil sa pagkuha nito sa silver watch. Namangha ang doktor dahil nagawa ni Winry ang delivery kaya nagpasalamat ang mechanic kaya sinamantala ito ni Ed. Dahil dito ay pumayag na rin si Mr. Dominic na obserbahan ni Winry ang kanyang trabaho. At kalaunan ay muntik pang maiwan sila Ed at Al ng tren. Habang nasa tren ay nanaginip si Ed sa kanilang ama. At pagdating ay natakot sila nang lumabas ang isang lalaki na asawa ng kanilang master. Kaya tinawag nito ang asawa na nagpapahinga dahil may sakit. Pero sinipa nito si Ed sa pagmumukha dahil ba't daw ito naging aso ng militar. Si Al naman ay binalibag din ito. Akala nila ay magaling na ang master pero nagsuka ito ng dugo. Pero nag-iiba ito kapag kausap ang asawa. Wala daw alam ang mag-asawa sa Philosopher's Stone pero nakilala daw nila si Hohenheim na may alam nito. Nagalit naman si Ed dahil tatay pala nila si Hohenheim na sinisisi niya kung ba't namatay ang ina. Ang tanging naaalala na lang ni Ed ay lagi silang iniiwan ng ama. At kahit malungkot ang ina ay kiniliti na lang nito si Al para di nila mahalata. At isang araw ay namatay ito sa isang sakit. Saka magkakasama silang kumain at pinag-usapan ang pagpapanganak ni Winry sa isang buntis. Pagsapit ng gabi ay naisip ng dalawa na walang pinagbago ang master. Kaya naalala na sa nakaraan ay nasira ang mga harang para sa baha. Pero matapang na nagtungo ang master at gumawa ito ng matibay na pader sa pamamagitan ng alchemy. Ngunit nagsuka siya ng dugo na ikinagulat ng mga tao. Nang lumapit ang dalawa ay pinatalsik sila pero ayaw tumigil dahil nais daw nilang matuto ng alchemy. Pero nang malaman na ulila na ang mga ito ay pumayag na rin si Izumi kaya iniwan sila sa isla at kailangan nilang makasurvive ng isang buwan kaya iyak ang dalawa. Pagsapit ng gabi ay gutom na sila. Giit ni Izumi na kailangan ito upang malaman kung nararapat ang dalawa sa alchemy sabay hagis ng kutsilyo at sinabing nag-aalala lang naman si Sig sa mga bata. Kaya kinwento ni Izumi na noon ay nagawa niya ngang maka-survive sa Mount Briggs na may mga oso. Samantala nakahuli na ang dalawa ng isang kuneho pero naawa sila kaya nagturuan kung sinong magkakatay. Pero naunahan sila ng isang fox at nakitang kinain ito ng mga anak. Naisip nilang manghuli na lang ng isda ngunit di nila alam kung paano. Kaya pagsapit ng gabi ay nagutom ang dalawa. Kinabukasan ay malakas ang ulan. Pero pagkatapos ay sobrang init naman tapos sa sobrang gutom ay akala ni Ed na karne ang kapatid kaya kinagat niya ito. At pati ang mga langgam ay kinain na ni Ed. Pero nagising sa katotohanan ng dalawa
dalawa kaya kinakain na nila ang mga hayop doon dahil kailangan nilang mabuhay. Saka nakagawa sila ng apoy kaya nabusog sila ngayong gabi. Malapit nang matapos ang buwan kaya pinag-isipan nila ang bugtong ng master na ang isa ay lahat at lahat ay iisa. Naisip naman ni Ed ang tungkol sa cycle of life at ang lahat ng bagay ay magkakakonekta kaya naisip na nila ang sagot sa bugtong ay ang lahat ay ang mundo at ang iisa ay tumutukoy sa isang tao. Kinabukasan ay sinabi nila sa master ang sagot nila sa bugtong. Kaya natuwa ito dahil nakapasa sila sa unang pagsubok. Habang nagbabasa ay nagsasanay silang lumaban pero di pa rin matamaan si Izumi at nagpatuloy sila hanggang sa mabugbog ang dalawa. Nagtaka si Al kung ba't di gumagamit ng transmutation circle ang master. Sagot nitong siya ay isa na mismong transmutation circle dahil nakita niya na ang katotohanan. Sa kasalukuyan ay nalaman ni Ed na nakita na rin ng master ang pinto ng katotohanan. Gumawa si Izumi ng sandata at inatake si Ed kaya lumaban din siya gamit ang ginawang sandata at naputol ang sibat ni Izumi. Saka nalaman nito na nilabag nila ang batas ng alchemy. Kaya nakumpirma ni Ed na naunang nagkasala si Izumi. Sa nakaraan ay sinubukan pala ni Izumi na buhayin ang namatay niyang baby gamit ang human transmutation subalit nabigo rin siya katulad nila Ed. At ang naging kapalit ng ginawang kasalanan ay naglaho ang marami sa kanyang organs kaya nanghihinayang si Izumi dahil hindi niya nasabi sa dalawa para sana di na nila ito sinubukan. Pero positibo daw ang dalawa sa kanilang tinatahak kaya niyakap na lang sila ng master dahil napakahirap ang pagdadaanan ng magkapatid.